Yo, what's up? Mart Music here at ito na tayo mga master sa ating lesson mga master. Paano magkapa ng kanta gamit ang family chords. Yun, bago ang lahat, magbibigay ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista, nagsishare lang po ako base sa alam ko at sa sarili kong research. Nasa sa inyo yan kung susundin nyo o hindi. Ngayon ito na mga tanong mga master, paano daw magkapa ng kanta gamit ang family chords? Yun, magandang tanong yan mga master. Pero ito mga master, hindi nyo to maunawaan. Para sa mga bagong nanood ngayon, hindi nyo maunawaan to pag hindi nyo napanood yung mga previous video ko na nagtuturo ako about doon sa family chords. Yan. Patuloy na tayo mga master. So alam na natin yung mga family chords. Yun. Family chords ng G, ng E, C, ganyan. So, dito na tayo kung paano magkapa ng kanta. Pero bago ang lahat mga master, kailangan alam mo talaga yung mga posisyon ng bawat chords. For example, sa family chords, nag-i-start siya sa G major. Tandaan niyo ito mga master ha. Yung posisyon ng chords, G, meron siyang posisyon na major chords. Or sa ating or sa number is number 1 is major. Ito yung number 1, yung root natin. Then sunod is A minor. A minor, meron siyang minor position. So yan yung ating number 2 sa ating family chords. A minor, yan. Then number 3 sa ating family chords is B minor. So minor ulit. So tandaan natin yung mga master, minor ulit. Then ang ating pang fourth chord is C major. Tandaan natin yan lagi mga master. Kailangan talagang tandaan natin yung major, yung mga posisyon ng mga chords. Kasi napakahalaga to sa pag magkapa ng kanta mga master. And sunod natin is another major. Yung ating last sa ating family chords, yan is yung ating E minor. Yan. Ito for beginners to mga master ha, kasi yun, merong diminish pero hindi naman, or pang 7 chords para sa akin bilang beginners is hindi pa masyadong applicable yun para sa atin na malaman natin yun. Pero from time to time matutunan din natin yung about dun sa diminish. Pero itong 6 na chords na to is eksakto na to para kumapa ng mga kanta mga master. At meron akong bukod na video dyan na ituturo sa inyo mga master kung bakit hindi ko sinasama ang 7 chords or yung diminished chords. So, back to the topic na tayo mga master. So, natanda natin yun mga master. Ang number 1 natin sa family chords is major. Number 2, minor. 3, minor. 4, major. 5, major. Then 6 chord natin is minor. So, yan ang tatandaan natin mga master. Tatandaan at tatandaan natin yan. So, alam na natin yun. Ito na mga master, kung paano kumapa ng kanta. Gamit yun. So, ang major scale na yan na tinutukoy ko, for example, dito tayo sa G major scale, is yan din yan yung nota sa bass. Do, re, mi, fa, sol, la. Yan, hanggang dyan lang tayo magkapa. Yan, hanggang la lang, la. G, A, B, C, D, E. Or sa chords, G, A minor, B minor, C major, D major, at E minor. So, dyan lang tayo iikot sa chords na yan. Yun, natandaan nyo yun, master, yung previous lesson natin, di ba, na tinakil ko doon na bakit kaya yung mga advanced na gitarista tinatanong lang yung key? Yun lang ang tinatanong. Hindi kagaya sa atin na siyempre beginners tayo.
Yung unang chords G, then doon G tapos mag E minor ka, then C, D. 'Di ba ganun yung tinitignan natin. Pero yung mga advanced, tinatanong lang nila, ano yung key? Oh, yeah? Key. Ibig sabihin yung root na chords. For example, doon na tayo dito sa example ko na G. Key of G tayo. Pero actually, movable to. Movable. Kahit anong, basta sabi ng singer nyo, oh, nasa ano ako, boses ko, C. Ganon din yung progression ng C. Di ba yung C, D, minor, E minor, F, G, major, then A minor yun. Meron yan mga tinuro ko about dun sa mga family chords. Kaya nga, kailangang makita nyo yun para maintindihan nyo to yung turo ko ngayon mga master para di kayo malito. Tanungin mo ngayon yung key. Ano yung key mo? So, magsabi sila is G. For example lang ito G, pero lahat ito, kahit anong key, yun pa rin yung method dun. Example, magre-record ako, di ko ipapakita dito yung chords ko. Scramble ko yung chords. Pero take note mga master, ito family chords ha. Hindi tayo mag-borrow chords sa ibang family chords. Walang borrow chords, ito yung mga common lang na basic lang para sa mga beginners. So ito na. 3 2 1. Yun lang. Dito na malalaman kung magsasakto yon yung chords. For example, ito na, ipi-play ko na. 3, 2, 1. So, salungat. Salungat. Dito tama. So, balik ako G. Then, maka-minor kayo, kunwari. Salungat. Tapos, salungat na naman. Tapos, salungat. Ngayon, ang gagawin is 3, 2, ulitin mo na naman. 1. G. Ayun, sumakto. So, nasa B pala siya. C, oh yun. D, ayun na. Nakukuha mo na siya. Yan, yun lang. So, ito yun mga master. Ipi-play nyo lang yung kanta, papakinggan nyo lang siya kung saan. Example, ba, nagbigay ng chords, G. Ipi-play nyo, ganun. Ang gagawin, pakinggan mo, then ikaw yung makikinig ng mga chords, pero hindi dapat lalayo sa, dito ka lang maglalaro sa kanyang family chords, either G, E minor yung kasunod, D, yan, depende sa iyo kung ano yung gusto mong pattern diyan. Then mahula mo na, hindi yung magkapa ng ganito tapos merong magganon, wala na yun. Yung sabi nga is key of G nga key of G, di ba? Sabi ng song leader nyo or yung vocalista nyo, key of G siya or key of C. Ito, nasa key of G tayo. So pag magkapa ka, wag ka nang ganito, yung isusundan mo ng F, yan, lalayo yan. Basta sinasabi kung ano yung key. For example, key of G. Pwedeng ganyan. Or sunod, pangatlo mo, ganyan. Ganyan. Yan. Yan yung unang technique kung paano kumapa ng kata. Din na yung pangalawa
base mo lang ito yung pattern. Ako ganun eh. So, base ko lang muna siya. Hanggang dito lang. Di na ako nagtiti. Or yung 7th note. Yung pattern niya lang. Yung do, re, mi, fa, sol, la. Hanggang la lang. Or G, E, B, C, D, E. So, kakapain ko yun. Ulitin natin yun. Oops. 3, 2, 1. G. So, malayo siya. E. E siya. E. B. Malayo. Tapos dito ka naman. Ito. Sumakto ka ng isa. C. Yan. Yan. Yun lang. 3. Tapos inulit mo na naman. 1. Yun. So, yun yung nakuha natin dito sa ating scale. So, ito. So, ano siya? G. Major. Yung pangalawa is B. Minor natin siya kasi mayroon siyang minor position kasi yun yung pang third sa ating family chords. Minor. Then, meron siyang C. D. Yan. Basta yung tatandaan talaga natin mga master. Pag kumapa tayo ng kanta, pag magbigay na yung ano, halimbawa for example, yung song leader niyo, ay ito yung kanta natin, C. Yan. C yung key niyan. Kumbaga hindi na tayo hindi na tayo tawag nito, hindi na tayo magtatanong kung ano yung sunod na chord sa ano, hindi. At gamit din ito yung dito na magagamit yung patalasin yung tenga natin mga master. Yan lang muna ngayon ang itatakel natin mga master kasi medyo malawak kasi itong na to, yung paano kumapa mga master. Meron to, gagawin ko na lang to ng part 2 mga master about doon paano pakinggan. Dito, air training naman tayo, sunod natin na lesson dito. Lalagyan natin to ng part 2 na paano mo papakinggan yung chords na to siya doon sa ating kanta na kinakapa yung chords. Yan, sasakto. So, doon lang muna mga master. Ito yung tandaan nyo lang mga master. Kailangan wag kang lumayo doon sa box ng family chords. Wag kang lumayo. Doon ka lang, diyan ka lang hanap-hanapin mo lang, nandyan lang yan. Either yung G yung mauna, kasunod niya D, E minor, yan yung mga common, or G, E minor, C, D, or meron ding G, B minor, diba? Tapos may C, D, or pwede mo ring gawing G, D, C, E minor, or D. Yan, nandyan lang yan. Umiikot lang dyan yung chords sa mga kanta. Basta wala lang baro-baro chords. Yan, itatakel din natin yan. Magpanibagong video tayo dyan kasi hindi yan natin mapagkasya sa isang videohan lang. Masyado nang mahaba yun mga master. Basta, ito yun lang muna mga master yung sa video na ito master. Na kailangan pag umapa ka ng awit, song is wag kang lumayo doon sa family chords. Wag kang lumayo. Doon lang, hanapin mo lang doon, i-explore mo lang doon, nandyan lang yan. Mga sir, yun lang muna ngayon sa video na ito, master. See you sa next video natin mga master. Peace out!